Praise the Lord, praise the Lord. Ito nga, kung may naman po yung para sa ating pag-aaral, buhay ko na sa itan natin pinamamahan ng buong praise the Lord. Hallelujah. Dakila po ang pagpapagawa ng mga buhay ko ng Diyos, Panginoon Jesus, minsan pa. Salamat sa mga dito, hindi pa ako ngayon pangalan po ang pagsamba pasalamat. Siyempre lang mga Panginoon pangalan sa mga patuloy ka nilalagay ng Diyos. Siyempre lang ang pagpapagawa ng isang pagbigay sa aming buhay na lakas ng pagsilang ito. Patuloy ko namin sama-sama pagpapagawa sa base Espiritu at Katipuhanan. Maraming salamat sa mga aming tunan kong mga pinagkalat ng isa sa matamis ng presensya. Brother Espiritu at mga dulos sa aming kalagitnaan. Hindi po sa mga mga buhay mga pasalamat. Pinabos mo pinagpalang mga anak mo, sa bakit ito sa kalagatapakan sa bagay ng pagkakaloob. Patuloy ko kung balik sa kanilang mga naging beses, magpaspas sa mga kabuhan sa kalamasan bahayan. Magayos ang mga sarap sa tutulungan ng mga kahinapan at pinag po, Ama, sa pagdama sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng kaligtas ang galungan ko ang mga ko at sa ginagahin. Wala po akong mga wala po gagawin sa aming sarang po, Diyos. Ikaw lang po ang maglagay na salita sa aming agawan at pangalan. Alas mo po ang mga dalawa pangalan sa mga aming sama-samang sinasuway. Sa mga Panginoon Panginoon in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy po ang ating pinamamahan Panginoon. Hallelujah sa po ang ating mahal. Hallelujah. Walang tigit sa lahat. Kasi po magpaabot na pag-ating magandang hapon po sa ating mga Diyos. Sa pangalan ng ating pinagmamahal na Jesus. At sa inuman ng mga hindi po mga kapatid. Patuloy na yan ang pagbibigay ng kahalagaan. Maraming naman po sa pagsunod. Pagganap sa loob ng ating mga sa kanaligan ng mga sa ating mga kasamahan. Magandang hapon at muli sa ating nalalaot na lahat. Magandang hapon at muli sa ating mga Diyos sa pangalan ng ating pinamamahal ng Jesus. Ngayon po kumaya ng ating mga kapatid. Kayo po kung naman po ay mag-aaral ng kaligtasan ng mga itindahan. Tayo po ay magkaroon ng kaligtasan ng mga matutunan po natin ipamumuhay. At sa pangatayanan, yung kanyang mga banal na salita na ating po mapag-aaralan. At yung mga sa ating pamang teksto, pangalaman po tayo dito po tayo sa book of Deuteronomy chapter 5, verse 1. Sabi dito na salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon. And Moses called all Israel and said unto them, Hear, Israel, the statute of judgment which I speak unto you is this day, that you will learn them and keep and do them. At tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, Dinggin mo, Israel, ang napatutunan at ang nakatulan na aking sinalita sa iyong pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang gusto ang magpala sa kanyang mga buhay at banal na salita. Tunay na ang minamahal, ang Diyos ay meron pong ginagawang pangipagtipan sa kanyang bayan na minamahal. Nung lumagtipan ang minamahal sa pamamagitan ni Moises na minamahal, sinikap na ating dahil ng Diyos na makapaalam na minamahal ay ipaunawa sa mga tao yung kanyang mga kahakilan, yung kanyang mga palagantunan, yung kanyang mga kautusan na dapat nilang nakaral upang sila ay bayan niya at ang Diyos naman ang magiging Diyos nila. Subalit, kung titignan natin marami naman po ang Biblia, tunay na ang mahal na nakakalungkot isipin mga mahal. Sapagkat mga mahal, basahin po natin yung sinasabi ng mga mahal ko ng salita ng ating dakilang Ama sa book of Deuteronomy chapter 7 verse 23 po natin ang pagbabasa.
But still commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Kundi ang mga bagay ito, ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking piling, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na iutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. So, yung pangaral sa kanila, maraming pangaral din sa atin na mga dinatnan ng mga panahon. Dahil maraming mahal, yung pagpapala sa kanila, maraming mahal, gusto rin maraming mahal, ipagpala sa atin ang ating pinamamahal sa mga. Mas higit pa nga, maraming mahal. Bakit mas higit pa nga, maraming mahal? Sapagkat yung kanilang papasukin, yung kanilang panahon, maraming mahal, ay yung dako ng Kanaan na binubukalan ng ulot, maraming mahal po at gatas, maraming mahal. Subalit, sa ating muling panahon at pangako ng ating dakilang Ama, maraming mahal, yung maraming mahal ating pupuntahan, yung kanyang kaharian, sinasabi ng banal na kasulatan, maraming mahal, yung mga natitirang buhay, maraming mahal sa Panginoon. Sila daw po maraming mahal, agawin sa anak upang sumapangin ang magpakailan naman. Ibig sabihin, hindi pa maraming mahal sa lupang at Kanaan, yung inilaan sa ating sa ulit panahon ng ating mga sa kalangan. Maraming na kaya, dapat natin pahalagahan, dapat natin pakinggan, dapat natin bigyan ng importansya mga ginagawa ang mga kaaralan at luan na pinapabawa sa ating mula sa banal na kasulatan sapagkat walang iba mga ginagawa kung magiging susi mga ginagawa upang tayo po ay magkamit ng pangalangit at magandang kinabukasan. Wala din ibang paraan para ating matakasan ng kalungkot at kagalitan kundi mga minamahal yung ating pagkakaroon na pagsisikap na makasunod sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga hatulan, sa kanyang mga kautusan. Maraming naman, subalit na kalungkot, maraming naman yung ating sitwasyon, yung ating kalagay, sumagat maraming naman, marami sa atin yung hinana ang pabolian, maraming naman ang ating mga nunod, maraming naman, bakit ano ba yung kanilang ginawa? Pagkatapos naman na ipaalam sa kanilang Panginoon, gusto naman makipagpove na, makipagkasundo sa kanila ng ating Ama sa kanila, pinaunawa yung kanyang mga kautusan, yung mga tao, mga Israelita, hindi po nila ito pagkaminawa binigyan ng pagpapahalaga, hindi po nila ito binigyan ng importansya, pagpos maraming naman ganito po ang sabi ng Biblia. So 24, but the heart did not, nor incline their ear, but walk in the counsel and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Tingnan mo mga mahal. Anong naging kauulian ng mga Israelis? Mga minamahal. Sabi mga ulit hindi nila dininig. Mga minamahal. Yung bayan ng Diyos, bayan na gusto ng Diyos, mga minamahal. Hindi na dininig mga minamahal yung pangbahala, mga minamahal. Yung mga palatunan, yung mga hatulan, yung mga kautusan na nais papalakaran sa kanila ng ating Ama sa kalangitan na sabi nga ang ikabuti nila ng kanilang kapanahunan. Tayo, marami naman pinagpapaunawaan ang salita ng ating dakilang Diyos, marami na mahal, kung ating natatan, ikabuti natin, tayo din ang makikinabang. Ganon din kung kanilang panahon, pero ang sabi ng Biblia, hindi nila dinig, marami na mahal. Ang magaling din nata ay tinatahak ng marami sa atin sa huling panahon. Maraming ayaw duminig. Maraming namahal. Anong kanilang ginawa mga minamahal? Hindi nila dinig o kiniliman ang kanilang pakinig. Kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso ay nagsiya o paulog at hindi pasulog. Ano yung nag-drive through sa kanilang mga minamahal? Ang sabi mga minamahal,
mga minamahal kanilang sariling mga payo. Ano ibig sabihin? Yung makalaman, makasanlibutan, makalupang pagpapasya, mga minamahal na nasa kanilang kakauban. Yun yung mga minamahal kumunturo sa kanila. Yun yung nagmanifesto sa kanila. Mga minamahal, yun yung nagpatigas, mga minamahal, sa kalooban nila, mga minamahal. Yun yung nagpasama sa puso nila. Kasi nagiging masama yung nagpapasama talaga, mga minamahal, sa puso ng tao, sa tao, mga minamahal, yung kanyang pangminamahal, pag-ibig, mga minamahal, sa kaisipang makalupa, makalaman, makasanlibutan. Tanda po natin, mga minamahal. Yung isang nagpapasama sa tao, sa harap ng ating Ama sa kalangitan, yung kanyang pag-ibig, mga minamahal, sa kanyang makalupa, makalaman, makasanlibutan, kaisipan, mga minamahal. Yun nagpapatigas, mga minamahal, sa puso ng tao. Yun nagpapatigas sa ulo ng tao, mga minamahal. Bakit? Mga minamahal. Kasi mga minamahal, talagang sariling payo, mga minamahal na makalaman. Sariling mga talaga tayo, mga minamahal. Nasabi ng Biblia, the Spirit of God, mga minamahal, hindi tayo sa Kanya. Ang tao na yung Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Marami na, itong mga tao ito, hindi nila tinanggap yung Espiritu ng Diyos. Ano na yung Espiritu ng Diyos na dapat nilang tanggapin? Marami naman, yung salita ng ating dakilang Ama. Yung po yung Espiritu na ipinapauna o pinapaalam sa kanila, itinuturo sa kanila na magiging sistema, magiging paraan, marami naman po ng pamumuhay nila para marami naman maging mga anak sila ng Diyos, para maging bayan sila ng Diyos, para marami naman maging tagapagmana sila ng mga buting bagay, marami naman po na itinangako niya. Bakit marami naman hindi nila dinig? Hindi nila iniluman ang kanilang pakinig, kundi nagsilakan sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso ay nagsimula ang kaaway at hindi pasulong. Hindi palapit sa Panginoon, palayo sa Panginoon, mga hindi paharap sa Panginoon, patalikod sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Hindi naman yung pagtuon, hindi yung pagtangkin, mga minamahal sa nais ng ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal. Yun yung ginawa ng mga Israelites, mga minamahal. Yun yung ginawa ng mga Israelites, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, dumating sa kanila, mga minamahal, yung galit ng ating pinakamamahal. Kung ang ganda ng pag-usap ng ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal, tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinigin mo ang Israel, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking sinulita sa iyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila para matutunan na isagawa at mga minamahal yung mga salita ng Diyos, mga minamahal na itinarinig sa kanila. Pero hindi nila dinigin. Mga hindi nila iniling man yung kanilang pakinig. Sabihin, tinakpan nila ng kanilang pakinig, mga minamahal. Hindi nila iniling man yung kanilang pakinig. Hindi nila pwede sa napakinggan, mga minamahal. Lahat gawin sa katuparan, mga minamahal. Ang sabi mga minamahal ko na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabay sa 25 mga minamahal, since the day that your fathers conquered out of the land of Egypt, unto this day, I have even sent unto you for my servants, the prophets, they will rising up early and sending them. Mula sa mga kaarawan yung mga magulang ay nagsilabas sa lupain sa Egypto hanggang sa araw nito aking sinugo sa inyo ang lahat tumilipod ng mga propeta. Araw-araw ay bumabangon ako maaga sinusugo ko sila.
mga minamahal, hindi lang makalagay time up to this present day, mga minamahal, this very day, mga minamahal, mayroon talagang pinapadala ang Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang mga minamahal, mga nais, pagkalupan, kanyang makalangin na pagpapala, mga minamahal. Pero ang malungkot, mga tao, araw-araw, hanap sila ng hanap ng grasya, mga minamahal. Kung ano-ano yung kanilang ginagawa para makahanap ng grasya, mga minamahal. Ang kanilang katuwiran, mga minamahal. Kaya hindi nila magawa ang gusto ng Panginoon dahil sa mga minamahal. Gusto nila ng grasya. Kasi mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal ng Panginoon, yung pagsunod, nandito yung grasya. Paano mga hindi naman nila sinunod yung payo ng Panginoon, mga minamahal, hindi nila dininig, hindi nila pakinig. Ano yung mahanap ng mga tao, mga nililang noon, hindi kayo. Ang nahanap ng mga tao noon, mga minamahal, hindi grasya, disgrasya. Mga minamahal, ano yung mahanapin, mga minamahal ng mga tao, hindi nila alam sa pagtanggi nila, sa gustong ipagawa ng ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal, hindi naggrasya, hinahanap nila, disgrasya na. Nung magpasya ka pala, mga minamahal, huwag mong dinggin, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, talagang mga minamahal, delikado na mga minamahal, yung magiging kalagayan. Inilalagay mo, mga minamahal ko sa panganib ang iyong sitwasyon, mga minamahal. Bakit? Kasi mga minamahal, hindi nga mga minamahal. Sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi hindi mo tinatanggap yung espiritu na nais-ibigay sa iyo, yung salita ng ating pinakamamahal na magiging gabay mo, magiging karunungan mo, magiging kaalaman mo, na magbunod sa iyo at sa Diyos mo. Upang ikaw, mga minamahal, ay maging bayan niya at siya naman ang iyong maging Diyos. Ayaw nila at marami sa atin ngayon, ayaw din, mga minamahal. Ba't wala? Ba't hindi nakapagsimba? Ba't hindi nakapaglingkod? Kasi naghahanap ng grasya, mga minamahal. Saan kaya ang grasya, mga minamahal, yung gustong hanapin ng maraming mga tao, mga minamahal? Dito sa sanlibutan, mga minamahal. Saan grasya? Sa bahagi ng sanlibutan, mga minamahal, yung grasya na kanilang hinahanap, mga minamahal. Kung ating intindihin yung sinasabi ng Biblia, pag tinanggap mo ating nakilang Diyos na pinakama, mga minamahal, wala ka nang makahanap ng grasya. Yung tinuturing ng grasya, yun ang magiging disgrasya, mga minamahal, pagdating ng pinagkaitan sa panahon. Bakit natin sinasabi? Kasi yun ang nangyari, mga minamahal. Yung kanilang panahon, ginapit sa kanila, mga minamahal, kung dahil apat ang taon natin pinakamamahal ng Panginoon. Inisip nila, okay na lang yung okay, talagang mahirap ang buhay. Hindi nila alam, na may nilihan, kasama na pala doon yung galit ng ating pinakamamatid, kaya gano'n. Hindi nila mahanap-hanap yung kanilang gusto hanapin, hindi na masumpuhan. Yung gusto nila, mga minamahal ko, hanapin. Bakit mga? Kasi sila mismo yung naglagay sa kaligawan ng kanilang sarili. Hindi yung daanan at hanapin. Yung daanan na ipahawak sa talagang ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Araw ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, mula ng araw na ang inyong mga magulang ay nagsilabas sa lupain ng ito, hanggang sa araw ito, aking sinusunod sa inyo, at ulit ko ng mga propeta na araw-araw ay buwabang at umaarap sinusunod ko sila. Kaya mayroon pong pagpapaunawa, mayroon pong pagtuturo, mayroon pong panganganak sa ating mga minamahal. Bakit? Ang paraan natin pinakamamahal na pagbukanan na ngayon, mga minamahal kumigilan, mga minamahal. Kasi mga minamahal ang ibang magpapatulig sa tao, mga magbibigay, mga minamahal ko ng mga Diyos, mga espiritual na panawaan sa tao, kundi at ibang yan, ang ating pinakamamahal sa Kristo. Kaya kinakailangan ito, may pahayag, kinakailangan ito, may pangunawa, marami sa mga tao, para kung tatanggapin ng mga tao, sila ay mapabilang sa bayan ng Diyos, ang maging Diyos nila, mga minamahal. Tayo, nagiging Diyos lang natin ang Diyos hanggang nagpapasakot tayo sa kaluluwa niya. Hanggang ginaganap natin mga minamahal yung mga aral, yung mga palatuntunan, yung mga kausan, yung mga kakulan niya.
Pero kapag dumating ang panahon na hindi na natin gagawin susundin papahalagahan yung pagganap sa kalooban sa mga kaaralan mula sa salita ng ating Ama sa kalangitan ng aming minamahal, mawawala na mapuputol ang ating ugnayan sa ating Ama sa kalangitan. Kasi yung salita ng Diyos na ginagawa, pinapamuhay natin yung nagbubugtong mga minamahal sa Kanya at sa atin mga minamahal. Sabi mga minamahal ko ng David says, "Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck, did worse than their fathers. Gay't may hindi sila nakakinig sa akin, o nagkiling man ng kanilang pakinig, kundi pinatag matigas ang kanilang diig. Sila nagsigawa ng lalong masama ay sa kanilang mga magulang." Sabi ng verse 27, "Therefore, thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou shalt also talk unto them, but they will not answer thee." At yung sasalikain ang lahat kasalita ito sa kanila, kung hindi nila makikinig sa iyo, hindi sila makikinig sa iyo. Iyon naman tatawagin sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. Itong experience po natin, ang kanilang mahal, karanasan natin, na napadaanan na, naranasan na ng mga nauna sa atin, hindi po ito bago, mga minamahal, dati na po ito nangyari, mga minamahal. Mayroong mga naging tagapagmana sa attitude, sa kaugalian ng mga ulis na nights, mga minamahal. Sa ating panahon, napakaraming mga tao na yun yung kanilang minamahal kaugalian, katangian, mga minamahal sa ating muling panahon na kung paano mga minamahal yung ating mga ninuno ay hindi nila dinilig o kinilig man yung kanilang pakinig, mga minamahal sa ating Panginoon at sa tawag ng ating pinakamamahal na din ang napakaraming mga tao sa muling panahon. Mga minamahal, sabi mga minamahal, mas paraan, mga minamahal, sabi ng Bible, mas pa yung ginawang kasamaan, mga minamahal, ng mga tao sa huling panahon sa rito, kundi pinapagmatigas ang kanilang sila nagsigawa ng lalong masama ay sa kanilang mga magulang. Siguro mga minamahal dahil lubos-lubos mga minamahal yung paghamak at kawalang halaga ng maraming mga tao sa salita ng Diyos, sa aral ng Diyos, mga minamahal mula sa mga sulatan. Sabi ko yung sasalita ng mga ang lahat sa salita ito sa kanila kung hindi sila makikinig sa iyo. Kaya pala ganito mga minamahal. Hindi naman tatawagin sila kung hindi sila magsisisagot sa iyo. Ang sabi mga minamahal ng verse 38, "But thou shalt say unto them, This is a nation that obey not the voice of the Lord their God, nor receive correction, truth is theirs, and is cut off from their mouth." At yung sasabihin sa kanila, ito ang bansang hindi nainig sa tinig ng Panginoon ng Diyos. Kung tumanggap man ang aral, katotohanan ay wala at nahiwalay sa kanilang bibig. Kaya pag may kami nakausap sila ng minamahal, na marinig ng lugar, puro ang transaction, pangsanlibutan, makasanlibutan, makalupa, makalaman. Mga minamahal, hindi ibig sabihin na natin pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal, na nahiwalay sa kanilang bibig, mga minamahal, yung katotohanan na wala, yung inaangkin nilang totoo, tunay, dapat panangnan, yung mga temporal na bagay, mga minamahal, hindi sabihin faithful, hindi mo dapat mga minamahal, sandalan yun, hindi mo pwede yung mga minamahal gawin sandilin yun. Mga hindi yun ang totoo, magiging tagapagligtas mo, hindi yun ang tunay mga minamahal na magdadala, magbibigay ng ginahan ko sa iyo. Kundi ang salita ng ating pinakamamahal sa Kristo, mga minamahal. Kung hindi natin ito, bigyan ng importansya o kahalaga, mga minamahal, kung sinabi nila, posible mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, nangyari kung ano nangyari sa ating pinakahamang panahon.
Kaya kung naman sa lahat ng ating mga kababayan na naabot na alam ito ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo binibigyan ng chance, binibigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, anong ginawa mga minamahal ating dakilang ng Diyos, mga minamahal? Sa mga hindi nakinig, ayaw makinig mga minamahal. Sabi ng Bible, mga minamahal, hindi po sila lahat. Hindi po sila lahat, mga minamahal. Anong pinag-ipon mga minamahal? Ang pinag-ipon mga minamahal, yung mga minamahal, bilog ng baha ng tubig at mga minamahal, yung wala ng apoy at asupre. Mga minamahal, bakit? Dahil sa hindi nila dininig, mga minamahal. Kaya kung isa ka na inabot ng pagpapahayag ng mga salita ng ating Panginoon, nakadepende mga minamahal ang pagpapalam mo kung sa pagtuloy mo, doon sa napapakinggan ng salita ng ating pinakamamahal sa Kristo. Kung ikaw ay maniniwala, kung ikaw ay nananampalataya, ay kabutihan para sa iyo. Pero kung ikaw ay mga minamahal, magiging isa doon sa kakagit magbabaliwala ng minamahal, kababal, mga minamahal ko yung magiging pinakaharap na kalagayan mo. Ba't natin sinasabi mga minamahal? Mga minamahal, yun yung sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ulitin lang natin mga minamahal yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ikaw ay mananampalataya, mabuti. Kung hindi mga minamahal, ay hindi mo ikakabuti. Buksan mo natin mga minamahal ko ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit mabuti? Bakit hindi mabuti? Ipapaunawa sa atin ang salita ng ating dakilang Diyos. From the book of John chapter 3 verse 18, mga minamahal. Sabi dito mga minamahal, ng Biblia, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son, that ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hindi natulan na. Ang hindi sumasampalataya ay hindi natulan na. Kaya ito na. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka pa nakapagpasya sa paglilingkod sa Panginoon, kung umatok si kamatayan na sa buhay mo ngayon, kaya natulan na talaga sa iyo. Natulan na eh. Ano yung mga minamahal? Ano yung mga sinasabi ng Biblia mga minamahal? Ano sabi? Paparusahan mga minamahal. Anong parusa mga minamahal? Kapahamakan mga minamahal kung walang hangganan. Kaya napakalagang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bigyan natin ang kalinawan para lubos natin kaibigan, mga minamahal. Ang sabi ng book of Mark chapter 16 verse 16, mga minamahal. Sabi dito, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umpisa na natin, mga minamahal sa 15, para maintindihan natin kung ano yung dapat natin sa palagayanan, para hindi tayo hatulan, mga minamahal. At kung ano rin yung ating hindi sa palagayanan na pwedeng maging basa ng Panginoon para yung ating ay ating nang makamtan. Sabi ng Bible, mga minamahal, from the book of Mark chapter 16 verse 15 up to 16, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At sinabi niya sa kanila, magsiyawan kayo sa kung sa limutan at inyong ipangaral kung ipagyan sa lahat ng tinapan. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Mga minamahal, parusa, mga minamahal. Sabi ay sumasampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Dapat ang hindi sumasampalataya parusahan. Kaya hindi pa tayo nakapagpasya ng palataya kung dumating si kamatayan na minamahal, parusa mga minamahal. Yung ating nakabutin mga minamahal. Ayun, anong parusa mga minamahal? Sabi mga minamahal ko na ng Biblia para ubos natin maunawaan mga minamahal sa book Second Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Ano ba kaparusahan? Mga minamahal. Yung sabi, mga minamahal ko ng Biblia. Second Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Implement
that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisikilala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ano sabi? Mga minamahal, paghihiganti hanggang mga minamahal, yung mga hindi kikilala sa Diyos at hindi tatanong sa Ebanghelyo ng ating dating ng Diyos. Yung ayaw nilang kilala ng Diyos dahil ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos na itinuturo ni Moises sa kanila. Mga minamahal, yun ay hindi nila magkilala sa Diyos, tinanggi nila ang Diyos sa pamagitan ng mga minamahal ng pagtanggi nilang pakinggan yung pahayag mga minamahal ko ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Moises ng kanang panahon. Kung yan din ang gagawin natin, mga minamahal posible gawin din gawin yung ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, who shall be punished with everlasting destruction? Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power? Hindi ko ito pinong mga minamahal na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalhatian ng kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, delikado po mga minamahal ang hindi paglilingkod sa Diyos, yung hindi pagkalima sa sinasabi ng ating dating ng Diyos. Pag-iigantihan daw tayo mga minamahal in Clement 5, mga minamahal, yung mag-iiganti sa atin, pag-iiganti sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating dating ng Diyos, who shall be punished with everlasting, everlasting. Walang dihipog mga minamahal na kaparusahan, mga minamahal, araw at gabi magpakailan-kailan paman na siya natatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Yung mga minamahal, parang kung iniisip mo ayaw, okay lang naman, huwag akong mag-chase, okay lang naman, huwag akong mag-puling sa manalaki sa Panginoon, huwag akong magsamba, huwag akong gumawa ng kalooban ng Panginoon. Mga minamahal, mawabalik ka dyan pag-iisip mo na yan, yung pananaw mo na yan, mga minamahal, kapag mga minamahal bumagsak ka na dito sa lugar na ito na sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, huwag natin antayin yung gano'n kasi limitado yung ating panahon. Limitado yung ibibigay sa atin ang ating dating ng Diyos na pagkakataon. Mga minamahal, hindi natin alam ang ating buhay, hindi natin alam mga minamahal ang ating bukas, mga minamahal. Katulad ng mga nangyari, sino na magsulok, mga minamahal ko ng bahagi ng sanlibutan. Kamakailan natakasan nyo, mga minamahal, sa dapat ng therapy, mga minasarap ng tulong nila. Mga minamahal, wala nalang ginagawa masama eh. Baka sa mga matulog, mga minamahal. Imagine mga minamahal, hindi ba yung 36,000 plus? Baka hindi ka lang 36, baka mawag ng 37,000 mga minamahal na buhay mga minamahal. Within a minute, seconds mga minamahal. Kasi may hapon na mga minamahal. Ano man ang ginagawa mo ngayon, hindi ka sa Panginoon. Kung kunin ang buhay mo, pwede namin. Sabi ng Biblia, maliligtas na yung kaluluwa mo, hindi ka dapat malungkot. Amen? Hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat matakot. As long as ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, mga minamahal, yung purpose sa'yo ng Panginoon, ginagawa mo yung purpose sa buhay mo, mga minamahal, hindi mo palag ka. Bakit mga minamahal? Kung tinutupad na yun, yung pangako sa'yo ng Panginoon, mga minamahal, aabot ka naman sa walang hanggang panahon. Amen? Manatili lang tayo. Maging masikap lang tayo, mga minamahal. Huwag natin isipin mga minamahal na ito, mga nababasa natin, ito lang. Ito totoo mga minamahal. Ito nandito na nakakasaad yung pag-asa ng tao, mga minamahal. Wala sa sanlibutan yung grasya. Kahit sa sulong ng mundo, wala yung grasya. Nasa salita ng Diyos ang grasya. Ang meron sa sanlibutan, disgrasya. Bakit disgrasya, mga minamahal? Papapatunayan ba natin mga minamahal? Nang makakamta natin sa sanlibutan, ay disgrasya kapag yun ang ating pinangalan, kapag yun ang ating sinandalan, mga minamahal, tinirapin natin mga minamahal yung pahayag.
ng banal na kasulatan ang buto ang Galacia ng minamahal. Yung ating pumahanap natin yung sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ng minamahal. Sabi dito ng Word God, Galatians chapter 1 verse 4, isa natin sa rest ng minamahal. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. So maninawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoon sa Kristo, who gave Himself for our sins, that we might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, na siya nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y nailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Ano yung kilalagay natin masamang sanlibutan? Mga minamahal. Masama kayo nandito sa libutan Maghanap ka ng grasya. Mga minamahal, dumating ang Diyos sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, nagpalit ang kanyang ebanghelyo para hindi mo mahanap ng grasya dito sa mundo na ibigay sa iyo ng ating pinakamamahal sa Kristo. Amen? Pero kung tatanggihan mo ang ating pinakamamahal, hindi mo tigilan din ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mo sasapagkakayan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala ng grasya. Mga minamahal, yung tinutuloy mong grasya, disgrasya yan. Mga minamahal, wala ipinagkaiba yan nung mga unang tao, mga minamahal, nung unang panahon na Noe. At yung mga minamahal, kala ng grasya na yung nasa kanila, mga minamahal. Yung pala disgrasya, mga minamahal. Ilan dito, ilan doon, inuman dito, inuman doon, bili doon. Marami minamahal, nasa kanila na. Marami minamahal, para sa kanila, marami na yun yung grasya. Marami minamahal, bandang mo, ilalaman nila yung inaakala nila ng grasya, disgrasya pala. Huli na. Amen? Ganun din yung ngayon ang mga minamahal, akala na yung nasa kanila grasya. Marami minamahal, kung namatay siya, hindi nila nalaman, marami minamahal. Yung nasa kanila, hindi pala grasya, disgrasya. Bakit? Marami minamahal. Kasi yun na ang sinandalan niya. Yun na yung pinanangnan niya. Mga minamahal, binaliwala nila yung salita ng Panginoon. Mga minamahal, hindi niya nakilala ng Panginoon. Gusto ko. Kung anong naisip ko yun ang gagawin ko, yun ang magiging sistema para makanong pamumuhay ko. Mga minamahal, sige. Yan ang gusto mo. Sabi nila ng Panginoon, sige, ito naman ang gusto ko. Mga minamahal, tapos ka na sa gusto mo, ito naman ang gusto ko. Mga minamahal, yung ating sanggaling kaligayahan, kasiyahan, kaginhawaan, yung kapalit, paghihirap na namin ang mahal na walang katapusan araw at gabi magpakaya ko walang amat. Kaya mapahal tayo kung pinakausap tayo ng ating Panginoon. Kung pinagpapahalagan tayo ng salita ng Panginoon, mga minamahal, at lalo tayo mas magiging mapahal kung papakinggan natin mga nagsisikapan natin sa gawa, sa buhay, yung mga aral at katuruan na pinapaunawa sa atin ng ating Ama sa kanila sa pagkakit mga minamahal. Yun na nga ang magiging susi para makalitan natin mga minamahal yung kanyang makalawit na kapangkuan ng mga minamahal. Ano ba yung i-expect ng ating dakilang Diyos sa ating mga minamahal? Ang sabi ng ating mga na ating pinakamamahal na Panginoon, buksan ko lang natin yung Book of Hebrews, mga minamahal. Sabi nito, ng salita ng ating pinakamamahal, chapter 10, mga minamahal, verse 37, mga minamahal. O 38. Sabi ng Bible, now, the just shall be by faith. But if any man draw back, my soul shall not have pleasure in him. Ngunit ang aking
ating lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugan ng ating kaluluwa. Pag umurong na tayo sa pagsunod sa Diyos, sa paggawa at kalooban ng Diyos, mananangay, hindi raw kalulugan ng mahal. Yung ating Panginoon, mananangay, yung ating buhay. Hindi kalulugan ang kanyang minamahal yung ating buhay, yung ating napagpasyahan sa buhay, mga minamahal. Ngunit ang ating likod na matuloy mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugan ang ating kaluluwa. Mga minamahal, ang kaluluwa, mga minamahal, yung ating dakilang Diyos, mga minamahal, yun ang binigay sa ating mga minamahal, hinga ng buhay. Kaya tayo ng kaluluwang may buhay mga minamahal. Yung ating katawan, mga minamahal, na ito, mga minamahal, ay nagkaroon ng buhay. Kaya meron tayo nagagawa ginagawa sa buhay. Kung dapat gagamitan natin, mga minamahal, ng ating buhay, mga minamahal, yung pagpulong para mapangyari sa atin, yung kalooban ng ating Ama sa kalangitan, kalawa po tayo. Bakit mga minamahal? Dahil mga minamahal, sa atin mga minamahal ko, yung sinasabi ng banal ng kasulatan, mga minamahal ko na pag-ibig din ng ating dakilang Diyos, at mga minamahal, yung kaparusahan, mga minamahal ko, walang katapusan. Ay mga minamahal, ano sabi? Mga minamahal, dito tayo sa masamang sandigan. Kaya alam mo, ano ang wala natin dito kung hindi tayo maglingkod sa Panginoon si Kristo, mayroon nakakabit na kasalanan ng mga minamahal. Ang ibig sabihin, magbubulong sa ating mga nasa kapangaliban ng mga minamahal. Kaya makita natin sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga tao, mga minamahal ko kasama ng kanyang mga nakautan, pinaghawakan, mga minamahal, nung kanyang panahon, ng mga bagay na makasalibutan, yun yung kasama ng mga minamahal, lingkod ng Diyos. Yung iba tinupok ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre ng minamahal. Walang ibang pag-asa para matakas sa mundo ito, kundi yung pagsampalataya sa Ebanghelyo, pagganap ng mga aral na tinuturo ng salita ng ating pinakaamang sa Kristo. Walang ibang lugar na safe, mga kundi yung kanyang kanian, mga minamahal. Papapasukin lang tayo kung sabi ng banal na kasulatan kapag ginanap natin mga minamahal yung kanyang kalooban. That means you can do nothing, sabi ng Biblia. We can do nothing. Mga minamahal, wala tayong magagawang katulad, wala tayong magagawang kabanganan, mga minamahal, wala tayong magagawang katutuan kung wala ating Ama sa kalangitan ng bakit, mga minamahal, sabi ng Bible, mga minamahal, is the way, the truth, and the life, mga minamahal. Para tayo, mga minamahal, kung yung mga tao, mga minamahal ng panahulot, mga minamahal, nakaiwalay sa Panginoon, ginawa sila panggatong, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga sa pamamagitan ng apoy at asupre na pinaulan ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya, kinakailangan, ingatan natin yung ating sarili mga minamahal. Pahalagaan natin ang ating buhay. Gamitin natin ang wasto, mga minamahal, aming sungkod, mga minamahal, sa ipinapabatid sa atin ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aming sungkod sa mga araw na itinuturo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal sa Hebrews 10, verse 37, pray, yet a little while, for yet a little while, and he that shall come will come and will not return. Sapagkat sa madaling panahon siya pumapalit ay darating at hindi magluluwa. Sino ba yan? Mga minamahal na kuha pa rito. Mga minamahal, darating at hindi magluluwa. Ito ating Panginoon, mga minamahal. Alam natin mga minamahal, masasabi mo, yun ang Panginoon, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, yun ang sinasabi ng kanyang mga banal na salita. Buksan po natin mga minamahal ang ating mga Biblia sa verse
Thessalonians, ganito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, chapter 4, verse 16. Sabi dito ng Biblia, for the Lord himself shall descend from heaven with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sa mga Panginoon din ang bababa nila sa langit na may isang sigaw, may pinig ng arkanghel at may akak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na ulit. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kung magkagayon tayo na mabubuhay na natin, pero aabawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakain. Kaya paano nangyari ito? Huwag natin tularan ng mga old Israelites, mga minamahal. Hindi sila lumakad ng pasunod, lumakad sila. Hindi nila dinig. Mga minamahal. Yung salita ng ating pinamahal ng Panginoon. At hindi ka pumatay, hindi ka magnakaw, marami na kapag hindi ka duminig, mga minamahal. Salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi mo sinunod, mga minamahal. Hindi mo nilagahan yung salita ng ating mga sa kalangitan, mga minamahal. Ganun din yung mga minamahal. Yung kasamaan na dulo, parang pumatay ka rin, mga minamahal. Kasi ang tinagyan mo, mismo ang Diyos, nagbigay ng buhay. Nagbigay ng buhay sa iyo, yung Diyos na lumikha, lumalang sa iyo. Mga minamahal. Kaya, ngayon pa lang mga minamahal, kung tinagyan natin yung ating mga sa magpakainit tayo, kung natin kaibigan mga minamahal ng mga tao, yung talang kalbaya at kalalatan, ay nasa mga temporal na bagay na minamahal na, kumbaga, bahagi ng kasama-kasama libutan. Sabi ng video, wala natin ibigin mga sa mapagkaroon ng mga minamahal. Pero mga minamahal, kung dahil doon mga minamahal, wala na tayong puso, wala na tayong isip, wala na tayong pagkilos, mga minamahal para sa ating Panginoon. Mga nagbibulag na tayo, wala na tayong nakita mga minamahal, kundi mga bagay na sa libutan, na hindi natin makita yung kalaro, yung hangarin, yung layo, yung pagkakatamang ating ama sa kalangitan, yung ating kalagayan. Mga minamahal. Kaya, unti-unti natin akalin ang ating mga sarili habang binibigyan tayo ng pagkakataon. Mga minamahal. Yung mga natitira daw ng buhay, mga minamahal sa Panginoon, mga minamahal. Yun daw po, mga minamahal, ang sasalubong sa Panginoon para mga sumapanginoon magpakayag-kayag naman. Pero bago mga bagay na yan, marami ng mga kapahamakan. Katulad ng mga, napapanood natin isang linggo na minamahal, pero yung dahil slide na minamahal, pwede umabot, mga minamahal, hindi naman gano'n, mga minamahal, pwede umabot ng 100,000, mga minamahal na buhay, ang pwede mawala siya sa pigla. Mga ganyan po na magiging mga kaganapan bago dumating yung araw ng Panginoon. Kaya ganito yung pagpapalit, para yung dapat tayo, yung tayo natin pinakamamahal ng Panginoon. Kung ihanda natin ang ating sarili sa anong papasakitin ng ating pinakamamahal ng Panginoon, ngayon natin yung nabubuhay tayo pala ng protection. Amen? Ang protection ng isang Kristiyano, makamamahal, yung protection ng isang Kristiyano, yung kanyang pagtupad, yung kanyang panganap, yung kanyang pamamuhay sa mga araw na tinuturo mula sa mga aklat ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Ang dulot na nito, mga minamahal sa ginawahan, mabuting kawapasan, sabi ng aklat ng Hosea, kapitulo 1 at ang talakay 8, mga minamahal. Kaya, kung gusto po natin ng life of success, mga grasya, huwag mga minamahal sa sanlibutan, mga minamahal. Huwag mo hanapin yung grasya sa sanlibutan. Mas hanapin at pagpunan mo yung grasya, mga minamahal,
na dulot ng pagtalima mo, ng pagsunod mo, ng pakikinig mo sa araw ng Diyos na itinuturo mula sa walang kasulatan. Dahil nandun yung mga totoong grasya, nandun yung mga tunay na grasya. Mag-switch tayo sa Biblia, mga minamahal. Yung sinasabi ng grasya, ano ba yun mga sa Biblia, sa mga pangyayari sa Biblia. Tunay nga ba yun ang naging grasya sa kanila? Hindi, mga minamahal. Magiging grasya lang yun, mga minamahal, kapag bunga ng pag-ibig mo sa Panginoon, mga minamahal. At kung nandoon sa iyo mga bagay na yun, dahil sa pagsuway mo, ang ginagawa ng gusto ng Panginoon, disgrasya ang dulo sa iyo ng bagay na yun. Kaya, kinakailangan na intindihin ko natin ito, mga minamahal. Tumama tayo para magaling natin intindihin yung ating pinag-aaralan. Yung nangyari sa Panginoon, panahon nyo yung mga minamahal, yung mga tao ngayon nasa panahon silang grasya, mga minamahal sa kanila. Makasagilot ang grasya, mga minamahal. Pero sa paningin ng Diyos, wala sila sa grasya, nasa disgrasya sila. Kasi mali yung choice nila. Mali yung pinili nila. Mali yung paggawa ng minamahal na pinagtuunan ng panahon at buhay, pagsisikap ng bawat isa sa kanila. Kaya pag nagkamali tayo ng choice, mga minamahal, ayun mga minamahal, dalawa lang yung pwede natin kasakitan. Yung nangyari kay Noe, nangyari kay Lot, o yung nangyari sa kanilang mga kababayan. Kinakailangan maging tama yung ating pagpapasya. Huwag natin hanapin mga minamahal, inuulit ko, huwag natin hanapin yung grasya sa sanglibutan. Walang grasya sa sanglibutan totoo. Ang tunay na grasya ay nasa ating Ama sa kalangitan. Bigyan natin ng pansin, mga minamahal, yung nasa ipaabot sa atin ng Diyos na nagkakaroon alay ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung sasandal tayo, kung sinasabi natin grasya, wala tayong kaligtasan. Mga minamahal. Kaya katawa-tawa natin Panginoon kasi walang kaligtasan sa sanglibutan. Kailangan natin ng Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kailangan natin yung kanyang mga salita ay dapat na araw para tayo magkaroon ng kaligtasan. Magmana ng buhay na walang hanggan. Matuluyan natin yung tahanan na kanyang ilaan doon sa kanyang kaharian. Tayo kung ano yung mapabot ng papuri, awitan natin ang ating pinakamamahutin habang pinubulat natin yung kanyang kabutihan na mga minamahal. Lagi natin isa-isip mga minamahal. Sabi mga Deuteronomy, mga minamahal, chapter 16, mga minamahal, na sabi mga minamahal ko ng bayan, yung last verse na natin ito, mga minamahal. Sabi rito na ang salita ng ating chapter 11, mga minamahal. Sabi rito ng Biblia, behold, I set before you this day a blessing and a curse. Narito, inalalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at sumpa. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ang pagpapala kung inyong didinghin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking inuutos inyo sa araw na ito. Nandun yung grasya sa ating Panginoon sa pagsunod sa mga nais sa pagawa sa ating at ating pinamamahal ng Panginoon. So, 28, and the curse, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day. Yun, ang sumpa, kung hindi nyo dinitingin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi kayo hindi sa daan na ating utos sa inyo sa araw na ito. So, yun ang choices natin, mga minamahal, para ang mga grasya, mga minamahal, nandiyan sinasabi ng Biblia. Pinakailangan natin sumunod, mga minamahal, pamuhay ng buong sikap ng kanyang mga banal na salita. Hindi madali, mga minamahal, pero mayroon talagang kasiguruhan. Mayroon talagang katiyakan ng mga minamahal na magkakaligtad at kanyang makalang kapakuan sapagkat hindi sinimali ng ating dakilang Diyos na nakusuyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise you. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, kung natin ang pamamahala sa Lord. Ang minamahal pinagpanampalataya natin mga kaibigan, ang hirap po ng ating kaibigan ng Diyos, ng katagunan, ito siya, kung siya, hallelujah, praise the Lord, 3 times, the top of our voices, sabay-sabay po tayo mga kapatid. Hallelujah! 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 Praise the Lord, kung natin kailangan ng Diyos po, ang minamahal sa ating pagpapatuloy, yung ating mga announcement, ito nila po yung pagsisikap sa mga lingkod, ang hirap ang tawag na ating mga sakala